نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sa ngalan ng Allah, pinakamawin na pinakamahabagin, ang lahat ng papuri at pinakamataas na pagpapasalamat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng nilikha, ng lahat ng nilikha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. Ngayon, mga kapatid sa Islam, patuloy sa pagtuturo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tamang pag-uugali ng isang mananampalataya. At ito ay nagtuturo din na anuman ang maihandog ng isang Muslim na kabutihan, ito ay tatapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala parati ng gantimpala at minsan mas higit pa na gantimpala. At katulad na nabanggit natin na ang kabutihan o ang pagbibigay gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabutihan, ito ay nababase sa fadl at sa pagdaragdag. Kumbaga, dahil sa kabutihan at saka sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa lawak ng kanyang gantimpala, ang isang kabutihan ng isang mananampalataya, ito ay tinatapatan niya ng 10, higit sa 10 to 700, at ito pa ay limitless, kumbaga. Nasamantalang ang kasamaan, ito ay tinatapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 1:1. Kapag ikaw may isang kasalanan, ikaw may isang kasalanan. Ito ay base sa katarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pagpasok natin sa paraiso, ito ay ay resulta ng gantimpala, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagpasok ng isang tao sa impyerno, ito ay base sa kanyang katarungan. Kaya itong hadith na ito ay pagpipino, kumbaga, paglilinis ng at pag-remind na rin sa mga mananampalataya sa kanilang tamang pag-uugali. So ngayon, sinabi iulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man ang nananampalataya, sino man ang tunay na nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa araw ng paghukom, falyakul khayran aw liyasmut. At sinabi natin dito na ano ang natanggal sa ating iman kapag hindi natin itong ginawa. Diba nabanggit natin na ang kabawasan ng iman sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nahati sa dalawa. Isang nagbabawas ng kabuuan ng iman at isang nagbabawas ng ugat ng iman. Kakumpletuhan pala ng iman. Malinaw, mga brothers? Sinabi natin na tuwing tayo ay nagbabasa ng Quran, ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at mayroong nabanggit na pagbabawas ng iman, katulad ng mababanggit natin ngayon, sinabi natin na ito ay dalawang klase. Isang kabawasan ng kabuuan ng iman, ibig sabihin, once na ginawa mo yung kasalanan na yun, ang buong iman, ang buong pananampalataya mo ay nasira na. At meron naman pangalawang klase na kung saan kapag ginawa mo yung kasalanan na yun, hindi kabuuan ng iman ang nawala sa iyo. Ang nawala na sa iyo ay yung kakumpletuhan ng iman, na kung saan ikaw pa rin ay mananampalataya. So maingat dapat tayo sa paghatol, kasi ang mangyayari niyan kapag nakita mo yung kasalanan na yun sa kapatid mong Muslim at ikaw na gusto mo na hatulan yung isang tao na yun, ang gagawin mo, alin? Sasabihin mo na wala na siyang iman, siya ay isang hindi naman nananampalataya, siya ay isang kafir na, at ito ay mali. Dahil nalagpasan mo ang hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta sallallahu alaihi wasallam doon sa tao na yun. So ganun na rin sa pag-inom ng alak,
sa 'pag ikaw ay nagkaroon ng kasalanan, ikaw ay nakapatay. Sa Quran ay binanggit na, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu," sabi niya, na kapag na may dalawang grupo ng mga mananampalataya at sila ay nagpatayan. So dun sa aya na yun, ano ang kasalanan nila? Ang kasalanan nila ay pinatay nila ang bawat isa. Pinatay nila ang isang Muslim, kumbaga. Pero anong hatol sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ang hatol pa rin sa kanila ay sila ay mga mananampalataya. Tinawag pa rin sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mga mananampalataya. Malinaw? Inulit ko lang, syempre, alam ko nabanggit na. Pero malinaw yun, yung part na yun? Malinaw. Okay, ngayon, sinabi dito na kung sino man tunay, kung sino mang tao ang gusto niya makumpleto ang kanyang pananampalataya sa Allah at sa araw ng paghukom, ano sinabi dito? Siya ay magsalita ng tama or may katotohanan. Kung wala siyang sasabihin na tama, siya ay mainam na manahimik. At sinabi natin na ito ay isa sa mga pangunahing pag-uugali ng isang Muslim. Ang magsalita ng tama, magsalita ng mabuti. Kapag wala siyang maganda at sasabihin tama, siya ay ini-encourage tayo na tayo ay maging tahimik. At ito ay parte ng ating pananampalataya. Ito ay parte ng ating pananampalataya. At ating nabanggit na أعمال الإيمان تارة تتعلق بحقوق الله كأداء الواجبات وترك المحرمات، ذلك قول الخير والصمت عن غيره، وتارة بحقوق عباده كإكرام الضيف وإكرام الجار وكف الأذى. At ang iman, kung ito ay maaari natin itong hatiin sa dalawang kategorya. Ang pananampalataya, ulitin natin, ang pananampalataya ay nahati sa dalawang kategorya. May kategorya dito na kung saan ito ay may kinalaman sa karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay may kinalaman sa karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So papasok dito yung sala, yung ating kawang-gawa, ang ating qiyamul layl, pagsasala natin sa gabi, ang ating sadaka, ang ating hajj, pagbabasa ng Quran. At papasok rin dito yung pagsasalita natin ng mabuti at pagpigil natin or pananahimik natin kung wala tayong magandang sasabihin. So, isa ito. At pangalawang kategorya naman ay yung may kinalaman sa karapatan ng mga tao. May karapatan ng ating mga asawa sa atin, ang ating mga kapatid sa Islam, ang ating mga anak, ang ating mga magulang, etc. So, maaari nating hatiin yung, at nabanggit yung dalawang kategorya na yun dito sa hadith na ito, na kung saan yung unang parte ng pagsasalita ng tama at kapag wala tayong maganda sasabihin tayo ay manahimik, ito ay may kinalaman sa, although yes, meron siyang side na kung saan, or masyado siyang general na kung saan may papasok rin dun sa karapatan ng mga mananampalataya, ng mga alipin, pero focus siya, katulad ng binanggit na ating Sheikh, siya ay focus dun sa unang kategorya, sa karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At doon naman sa dalawang parte, yung sinabi dito, makikita niyo dito, ay yung pag-o-honor sa ating mga kapitbahay, isa yan, at saka sa mga ating mga bisita. So ito yung part na kung saan, doon sa pangalawang kategorya, iman or mga gawaing pangpananampalataya na may kinalaman sa mga karapatan ng mga alipin. Malinaw? Malinaw? Malinaw, okay. At dito, ang unang dapat ugaliin ng isang mananampalataya ay yung kanyang pag-iingat sa kanyang dila. Kanyang pag-iingat sa kanyang dila. At ilang beses na nating naiulit ito sa mga nauna nating hadith, na mag-iingat ang isang Muslim sa kanyang dila. At sinabi natin na minsan si Mu'adh ibn Jabal ay sinabi sa kanya ng Propeta Muhammad sallam na wala ng dadaming dahilan ng pagpasok ng isang tao sa impyerno maliban sa kanyang dila. At sinabi wala si Anas ibn Malik radiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbah wa la yastaqimu qalbah hatta yastaqimu lisanah. Na hindi magiging matuwid ang isang pananampalataya ng isang alipin natin, mga Muslim,
hangga't hindi nagiging matuwid ang kanyang puso. At hindi magiging matuwid ang puso ng isang tao hangga't hindi nagiging matuwid ang kanyang dila. Ibig sabihin ng makatuwiran ng dila dito ay yung malayo ito sa anumang kasalanan. At papasok dito ang riba, ang namima, ang paninirang puri, ang chismis, pagsisinungaling, pagsabi ng pagsasalita ng mga kasabihan ng shirk, ng kufur. Marami pang iba. Maaari kayong magbigay ng mga halimbawa diyan para lubos nyo maintindihan. At isa sa mga ipinagbabawal o isa sa mga karumihan ng ating dila ay ang paninirang puri. Paninirang puri, ang tinatawag na backbiting, ang riba sa Arabic. At ang riba, ang ibig sabihin ng riba, ito ay pagbabanggit mo ng isang bagay patungkol sa iyong kapatid na totoo at ito ay ayaw niya na masabi. Totoo ha? Kumbaga, ibang usapin pa. Kung hindi totoo yung sinasabi mo patungkol mo sa kapatid mong Muslim, ibang usapin ito. Pero yung kung salitang riba lang, na kung saan isa ito sa mga malalaking kasalanan sa atin sa Islam, at kinondisyon ng ibang mga scholar na kapag ikaw ay magtatauba na sa ganitong pag-uugali, na kinakailangan mong mismong pumunta doon sa taong riniba mo at humingi ka ng kapatawaran sa kanya. Dahil nga sinabi natin, dalawa ang karapatan na iyong naapakan dito. Karapatan unang-una ng Allah at pangalawa ay yung karapatan ng kapatid mong Muslim na kung saan kinakailangan mong masecure, kailangan nating masiguro na siya ay nagpatawad sa'yo. At may mga scholar naman na sinabi nila na kapag nakikita mo doon sa pag-amin mo ay mas magkakaroon ng malaking problema, hindi mo kinakailangan na ikaw ay linawin sa kanya kung ano ang iyong kasalanan. Pero maaari mo ring sabihin na fulan, halimbawa, kapatid sa Islam, ako ay kapatid mo sa Islam na kung saan nakapagsalita ako tungkol sa'yo, i-general mo na lang, at least makuha mo man yung pagpapatawad niya. Going forward. At lagi nating tatandaan, medyo lalabas tayo ngayon sa topic natin. Lagi nating tatandaan, isa sa mga dahilan kung bakit nagriba, naninira ng puri ang isang tao, unang-una, ito ay palatandaan ng kanyang mababang iman. Ito ay palatandaan ng kanyang pananampalataya, ang kanyang Islam sa kanyang puso, at sa kanyang dila ay mababa. Mahina ang kanyang iman. Unang-una ito. Pangalawa, na dahilan kung bakit nagriba ang isang tao, al-faragh wal malal. Ibig sabihin, marami tayong maluwag na oras. Hindi tayo abala sa mga mahalagang bagay. Okay? Pangatlo na dahilan ng riba ay yung inggit. Inggit natin sa mga taong nakikita natin. So, halimbawa, nakikita natin na kapatid nating Muslim ay merong certain na pangyayari sa kanyang buhay. At ito ay kinaiinggitan natin sa kanya, halimbawa. So, ang gagawin natin, at doon tayo papasukin ng Satanas, ang gagawin natin, sisiraan natin siya. Kasi siya yung sentro ng atensyon eh. Intindihan natin, siya yung kwento ng isang lugar. Kaya dahil may inggit tayo sa puso natin, anong gagawin natin? Siya ay ating sisiraan sa mga kaibigan din natin para matanggal o maalis ang atensyon ng mga tao sa kanya at mapunta na sa'yo. Ikaw na inggitero. Pang-apat na isa sa mga mababanggit natin na dahilan kung bakit naninira ng puri ang isang tao ay yung gusto nating ma-impress ang ibang tao. Gusto nating ma-impress sa atin ang ibang tao. At alam natin yan. Alam natin yan na sa tuwing halimbawa meron kang bagong kaibigan, anong gagawin mo? Sisiraan mo si fulan para meron kayong topic, meron kayong taong mapag-usapan. At ginawa mo lang yung ganung pamamaraan dahil gusto mo siyang matuwa sa iyong sasabihin. At dito natin malalaman na ang paninirang puri, mga kapatid sa Islam, dito natin malalaman na ang paninirang puri ay masarap sa pandinig, nakakakiliti sa ating dila, at nakakatawa actually, masaya. Subalit, ang kapalit naman nito ay pangit, ang kapalit naman nito ay kaparusahan, ang kapalit naman nito ay nasisira ang mga bahay, nasisira ang mga relasyon, nasisira ang pag sinabi natin sa relasyon, sa lahat ng relasyon ng mag-asawa, relasyon ng magulang sa kanyang anak, relasyon ng umaabot sa punto na kung saan
ang nanay ay sinisiraan ng kanyang asawa na tatay ng kanyang anak dun sa anak niya mismo. So anong mangyayari dito? Lalayo ang damdamin ng anak dun sa kanyang tatay halimbawa, at vice versa. Kumbaga, sisiraan ng isang tatay ang kanyang asawa sa anak niya kung saan lalayo. So madali siya, ba't mo siniraan ang asawa mo? Ba't mo siniraan halimbawa, may binanggit ka tungkol sa asawa mo na pangit patungkol sa kanya. Although totoo, yes, totoo, pero giniba mo siya dahil gusto mo makuha yung damdamin, gusto mo ma-impress yung anak mo sa'yo, gusto mo yung anak mo ay kampihan ka, etc. At isa pa sa mga dahilan kung bakit naninira ng puri ang isang tao ay dahil sa terbiya, nakasanayan niya at sa pagpapalaki ng kanyang mga magulang sa kanya. Dahil dun sa guidance ng kanyang nasasakupan, hindi necessarily ay magulang niya, pero dun lumaki siya doon sa lugar na kung saan karaniwan ang paninirang puri. So ulitin natin, once na ikaw ay naggigiba or tayo ay naninirang puri, nakikita sa atin ang 5 bagay na ito. Unang-una, mahina ang ating iman. Pangalawa, tayo ay maraming bakanting oras, hindi tayo abala sa mga kalalakihan, especially sa mga kalalakihan especially. Dapat lagi tayong abala. Lagi tayong abala sa provide sa ating pamilya, abala tayo sa pagpapalakas ng ating sarili, ng pagpapalakas ng ating iman. Abala tayo sa pag-aaral ng Islam, sa paglapit sa Allah, paglapit sa ating mga magulang, pag-focus sa mga mahal natin sa buhay. So, once na ang mga lalaki ay na-focus doon sa paggigiba or nahumaling sila sa paggigiba, para tandaan lang yun na sila ay maraming bakanting oras. Pangalawa, tayo ay inggitero. Pangatlo, gusto nating mapuri tayo ng mga tao. Katulad ng mga binanggit nating halimbawa, panghuli, ito ay palatandaan na pangit ang pagpapalaki sa atin at pangit ang environment na ating sinasakupan. Malinaw? Malinaw. Subhanallah. Isa sa mga nabanggit dun sa tafsir sa wailul likulli humazatin lumazah, binanggit doon sa ibig sabihin ng humaza sa surat al-Humaza ang ibig sabihin ng humaza ay yung pangit na salita. Binanggit doon isa doon sa mga pangit na salita ay yung paninirang puri. Na sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yung merong 2 babae na kung saan sila ay nagsuka ng laman loob ng isang tao. At nagulat ang mga tao, paano magsusuka itong 2 babae na ito ng laman ng tao na hindi naman sila kumakain ng tao. At nabanggit ng mga scholar, nabanggit ng mga tabi'i, na yun ay dahil sila ay nanira ng puri. Pagpapatunay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa ibang parte, na kapag ikaw ay giniriba or ikaw ay chinichismis mo ang kapatid mong Muslim, ito ay kagaya ng pagkain mo ng karne niya habang siya ay patay. Kaya isa yun sa mga kwento na kung saan nakakatakot dahil pinahintulutan yun ng Allah subhanahu wa ta'ala para maging aral sa mga tao na naninira ng puri. So isa ito. At balik tayo dito sa hadith at sinabi dito, let them speak right, tayo ay magsalita ng mabuti. At ang pagsasalita ng mabuti, kung maisusulat yung maganda, ang pagsasalita ng mabuti, ito ay 2 klase. Ang pagsasalita ng mabuti o ang kabutihan sa salita ay 2 klase. Unang-una, khayrun fi nafsihi, fi nafsil maqal. Yung mismong sasabihin mo, ito ay mabuti. Ito ay mabuti. So, kagaya ng alin, yung mismong lumalabas na word sa'yo ay mabuti. Kagaya ng sa mga online, sige, sagot kayo. Kagaya ng yung mismong salita na binabanggit mo ay mabuti. Kagaya ng alin? Okay, marami pa. Kagaya ng pagbabasa ng Quran, pagdidikir, pagtasbih, pagsabi na la ilaha illallah, pagdudua. So yung mismong lumalabas sa ating bibig, doon ay mabuti. Khair. Isa ito.
Pangalawa ay yung mismong salita ay hindi mabuti, ibig sabihin walang reward na kapalit ang sasabihin mo, pero kinakailangan mo siyang sabihin para sa mabuting rason, para sa mabuting rason. So, halimbawa pupunta ka sa kapatid mong Muslim, bibisitahin mo ang magulang mo, bibisitahin mo ang asawa mo, sasabihin mo na sa kanila, kumain na ba kayo, kamusta kayo, okay lang ba kayo? Yung mismong salita na yon, walang kapalit na reward. Pero nagkakaroon ka ng reward dahil doon sa intention mo na kung saan para magkaroon kayo ng bond, magkaroon kayo ng pagmamahalan, maipakita mo sa kanila ang awa ay ini-encourage sa pagitan ng dalawang may relasyon. So, at both itong dalawang klase ng magandang salita na ito ay papasok sa hadith na ito. Minsan hindi kinakailangan na yung mismo sasabihin mo ay maganda, pero dahil doon sa intention, doon sa normal na salita, ikaw ay nagkakaroon ng reward. Katulad ng pagkakamusta mo na sa kapatid mong Muslim, pagsasalam mo sa kanya, although doon pumasok yung dalawa, lahat yon ay papasok sa pagsasalita ng mabuti. Kasi baka akalain ng iba, ang maganda lang salita dito ay, ang dapat lumabas sa dila ko ay yung sura mula sa Quran, hadith ng Propeta Muhammad SAW, pagdidikir, kung hindi, tahimik na ako. Hindi. May mga ibang salita na kung saan ang kabutihan rin na resulta nito ay mabuti. So both ay papasok dito. Malinaw? Malinaw. Okay. Naisulat nyo? Hindi. Okay. So min hadith Abu Hurairah radiyallahu anhu, isa rin sa hadith niya Abu Hurairah, na ang Propeta Muhammad SAW ay nagsabi, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan fi an-nar." 70 kharifan fi an-nar. Ang sinabi ng Propeta SAW na tunay na may mga lalaki ngayon, kapag sinabing rajula, kasama na rin ang mga babae dito, pero ginawa siyang general dahil isa sa mga character ng Arabic ay never naging pampronta ang mga kababaihan sa pananalita. Kaya makikita natin sa karamihan sa aya, sa hadith, na ang kinakausap ay mga mananampalatayang lalaki, pero hindi ibig sabihin noon na dinidisregard ang mga kababaihan doon. So baka sabihin ng mga ilan ay hindi, ang tinutukoy lang diyan ay mga kalalakihan, pero hindi. Ang kinakausap lang diyan ay mga kalalakihan. Yes, dahil sa kultura ng mga Arabo or sa karakter ng Arabic, hindi pampronta ang mga babae. Kita nyo, dahil lang sa wikang Arabic, nakikita rin natin ang reliyon ng taong nagdadala ng wikang Arabic. So dahil sa wikang Arabic or sa Islam in general, sa mga Arabo, pinoproteksyonan talaga or nakalakihan nila na pinoproteksyonan nila ang mga babae. So, kapag ikaw ay makikipag-usap sa isang bahay, hindi mo siya tatawagin sa mga kababaihan nila. Halimbawa, bahay ni Fatima, halimbawa. Bahay ni Sumaya, halimbawa. Yan ay nakukonsider na maling pag-uugali sa pananalita sa mga Arabo. Syempre, hindi ko alam. Kasi sa atin, sa Pilipinas, tindahan ni Aling Nena, dahil sa kultura ng mga Pilipino, ang babae, walang problema, pantay-pantay tayo. Kumbaga, sige, kausapin mo yung babae, pumasok ka dyan dahil pare-parehas na naman tayo. Pero sa Islam specifically, hindi. At yun yung manners, yun rin yung adab na dapat nating kunin sa Quran. So, ang kinakausap minsan sa mga hadith o yung mga mukhatab o yung ang pinapadalhan ng mensahe minsan sa Arabic ay lalaki, pero kasama din ang mga kababaihan doon. So sinabi dito, katotohanan na may mga kalalakihan na sila ay nagsasalita ng isang salita, isang word. La yara biha ba'san. Wala, kumbaga okay lang sa kanya, hindi yun masyado mabigat para sa kanya. Na hindi niya alam na dahil dito sa salita na ito ay mahuhulog siya sa impyerno ng 70 years, 70 na kharifan, 70 years, 70 na fall. Kumbaga, ibig sabihin nun, umikot ng, kasi di ba may 4 na season tayo, so sinabi dito kharif, fall, ibig sabihin 70 years siya, dahil lang dun sa isang salita niya. At the same time,
na may mga lalaki, may mga tao na kung saan sila ay nagsasalita ng isang salita na ito ay kalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay maliligtas ng 70 years na palayo o 70 years na palayo sa impyerno. Sinabi, inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'u Allahu biha darajat. Na minsan dahil dito sa salita na ito, ikaw ay 70 years na mahuhulog sa impyerno. At minsan may mga salita din na dahil dito sa salita na hindi mo namamalayan, pero dahil dito sa salita na ito, ikaw ay itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. So ganun ang tinuturo dito ay yung impact ng ating salita, yung impact ng ating salita. Kung paano na sobra siyang sensitibo sa kasalanan, ganun rin siya kaluwag sa or kalawak sa gantimpala kung ito ay kalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nabanggit sa hadith ni Ummi Habiba na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalamu ibn Adam alayhi la lahu illa al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa dhikrullah azza wa jal. Na ang salita, lahat ng salita ni Ibnu Adam, ng angkan ni Adam, alayhi ay against sa kanya, la lahu. Lahat ng salita natin ay against sa atin, maliban sa tatlong salita. Ito ay pagtuturo ng kabutihan, pagpipigil ng kasamaan, at pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. وأيضا فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب. Tandaan natin ito mga brothers, ha? Ang labis na pagsasalita. At naalala ko rin, isa rin sa mga may dadagdag na natin dito, labis na pagtawa, labis na pagsasalita, labis na pagtulog, at labis na pagkain. Lahat ito ay mga nabanggit, ito ay nakakatigas ng ating puso. Nakakatigas ng ating puso. At minsan nararamdaman natin yan. Minsan, lahat na ng tao na sa paligid natin umiiyak na doon sa lecture. Minsan, lahat na ng tao, dahil lang nakarinig ng Quran, umiiyak na sila doon sa dua. Umiiyak na sila doon sa ano. Ikaw ba't hindi ka naiiyak? Palatandaan lang yon na ang puso mo ay matigas na, o ang puso natin ay matigas na. Na kapag tumigas ang puso ng isang tao, hindi siya maliligtas sa araw ng paghukom. Naalala natin yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sabi niya sa araw ng paghukom na kung saan ang iyong kayamanan at iyong mga anak ay hindi makakatulong sa iyo illa man atallaha biqalbin salim, maliban na lamang sa taong haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong dala-dala niya? Anong dala-dala niya? Qalbun salim, puso na maayos. Kaya kung babaliktarin natin 'yon, ang matigas na puso ay parusa sa atin dito sa mundo bago sa akhirah. So sinabi natin, alin? Labis na pagkain, labis na pagtawa, labis na pananalita, at labis na pagtulog. Ito ay nakakatigas ng ating puso. At sinabi dito sa naiulat sa Tirmidhi na inulat ni Ibn Umar radiyallahu anhuma, la takthiru al-kalama bighayri dhikrillah fa inna kathrata al-kalami bighayri dhikrillah yuqassi al-qalb wa inna ab'ada an-nas 'anillahi al-qalb al-qasi. Huwag kayong magsalita, iwasan niyo ang labis na pagsasalita, maliban na lamang sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, walang problema na marami ang pag-alala natin sa Allah dahil yun ay kabutihan. فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ, dahil ang labis sa pagsasalita outside ng pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapatigas ng puso. وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقَلْبُ الْقَاسِي. At ang pinakamalalayon tao sa araw ng paghukom, malayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, ay kung sino yung tao na may matigas na puso. Matigas na puso. At sinabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, man kathura kalamuhu kathura saqatuh. Kung sino man ang marami ang kanyang sinabi, marami ang kanyang dulas ng dila. Kumbaga ganun, siguro yun ang inshallah na pinakamalapit na translation. Kung sino ang maraming salita, marami rin ang kanyang
dulas ng dila. At kung sino ang maraming dulas sa kanyang dila, marami rin ang kanyang kasalanan. وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ. At kung sino man ang marami ang kanyang kasalanan, uunahan siya ng impyerno. Mauuna sa kanya ang impyerno. وقال محمد بن عجلان إن الكلام أربعة أن تذكر الله وتقرأ القرآن وتسأل عن علم فتخبر به أو تتكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. Sabi niya na ang salita na nararapat na sinasabi lamang ng isang tao ay tadhkurullah, alalahanin mo ang Allah, wa taqra al-Quran, at babanggitin pagbabasa ng Quran, wa tasalu an ilmin fatukhbira bihi, ikaw ay nagsasaliksik ng kaalaman, aw takallama fima ya'nika min amri dunyak, at ikaw ay nagsasalita sa mga bagay na sakop mo lamang para sa iyong makamundong pangangailangan. Ito lang ang 4 na salita na nararapat na panghawakan ng isang tao. Wasu'ila Ibn al-Mubarak an qawli Luqman li ibnihi. At tinanong si Ibn Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak, rahimahullah, na patungkol dun sa payo ni Luqman sa kanyang anak. At sinabi, in kana al-kalam min fiddatin fa inna as-samta min al-dhahab. Na kung ang pagsasalita ng mabuti ay galing sa silver, katotohanan na ang pananahimik ay galing sa ginto. So ganun kahalaga ang pagsasalita ng kabutihan. Kung hindi, tayo ay mainam na manahimik. So dito tatanungin ko kayo, ano sa tingin nyo ang mas mainam? Ang pagsasalita ng mabuti o ang pagtahimik sa kasalanan? Ano sa tingin nyo? Anong mas mainam? Pagsasalita ng mabuti o ang pagtahimik sa kasalanan? O pagtahimik dahil wala kang magandang sasabihin. Sige, walang problema. Manong Del ka eh. Bibigyan natin sa'yo. Malakas ka sa akin eh. Sige, lalagyan natin depende. Magsalita ka ng mabuti. Mas mainam na manahimik ka. Yes. So yes, doon sa situational, yes, tama yung binanggit natin doon. Situational, kumbaga, ang sagot diyan. So nagkaiba ng opinyon ang mga scholar natin sa Islam. May mga nagsabi na ang pagsasalita sa kabutihan ay mas mainam kaysa sa pagtahimik dahil wala kang sasabihin. At may mga scholar na nagsabi na ang pagtahimik dahil wala kang sasabihin ay mas mainam kaysa sa pagsasalita na ikaw ay may kabutihan. Pero ang majority ng mga scholar natin, Allah Ta'ala alam, kanilang mas pinili pa rin ang pagsasalita sa kabutihan. Bakit? Dahil ang pagsasalita mo sa kabutihan, meron kang gantimpala doon sa taong makakarinig at doon sa taong magre-relay ng iyong kabutihan. Samantalang, doon sa pagtahimik mo dahil wala kang masasabing maganda, ito ay ang nailigtas mo lang o ang kabutihan lang ay nasa iyong sarili. So by individual, mas mainam pa rin kung ikaw ay may magandang sasabihin. Kaya nga dito, subhanallah, napakaganda ng pag-i-encourage ng pagsasalita na maganda, pagsasalita na ano. Dahil mag-multiply ang iyong kabutihan dahil sa pagsalita mo ng kabutihan. So dito, ang pipiliin natin ay alin? Ang pipiliin natin ay yung pagsasalita ng kabutihan ay mas mainam kaysa sa pagtahimik dahil wala kang magandang sasabihin. Pag-encourage ito na tayo ay magsalita ng mabuti. An-nutqu afdal lianna fadla as-samti la ya'du sahibu. Sabi niya dahil ang pananahimik dahil wala kang maganda sasabihin, ito ay para sa atin lang. Na samantalang ang nagsasalita ng maayos ay nakakakuha siya ng reward doon sa makakarinig sa kanya. As-samitu 'ala al-ilmi kal-mutakallimu 'ala al-ilm. Inni la arju an yakuna al-mutakallima 'ala al-ilmi afdalahuma yawm al-qiyamah.
وذلك أن منفعته للناس وهذا سمته لنفسه. Katulad ng binanggit natin kanina. ولقد خطب عمر بن عبد العزيز يوما ففرق الناس وبكوا فقطع خطبته فقيل له لو أتممت كلامك رجونا أن ينفع الله به إن القول فتنة والفعل أولى بالمؤمنين من القول. Okay. So dito another sitwasyon naman. Na minsan si Umar ibn Abdul Aziz, isa sa mga tabi'in at namuno siya sa panahon niya. So minsan siya ay nagkhutba, so siya ay nagsasalita ng mabuti. At nakita niya na mga tao ay umiiyak, nadala sa emosyon sa kanyang mga binanggit o binitawang salita. Nakita niyo yung ginawa ni Umar ibn Abdul Aziz dito, siya ay tumahimik. فقيل له لو أتممت كلامك رجونا أن ينفع الله بك. Medyo focus kayo dito ngayon bro, kasi napakaganda ng paglalarawan ngayon. Ang ganda ng magiging resulta ng ating babagitin ngayon. So sinabi natin kanina ang pagsasalita, di ba? Ano sinabi natin kanina? Mas mainam ang pagsasalita. Huwag na muna kayo maglagay ng conclusion dyan, ha? Kasi papakita ko sa inyo kaano kalalim at gaano kaganda at the same time gaano nakakatakot ang ganitong usapin. Okay, di ba sinabi natin kanina mas mainam ang alin? Pagsasalita ng kabutihan. Okay, ito another sitwasyon naman. Si Umar Abdul Aziz, isa sa mga salihin, isa sa mga pais, salaf natin. Nung siya ay nagkukhutba, dito sa sitwasyon niya, ay siya ay nagsasalita ng alin? Ng maayos, siya ay nagsasalita ng tama. Nagtuturo siya ng kabutihan, nagpipigil siya ng kasamaan. Umiyak ang mga tao. So nung nakita niya nang nadala yung mga tao sa emosyon, anong ginawa niya? Tinigil niya ang kanyang khutbah. At sinabi sa kanya, ba't mo tinigil ang iyong khutbah? Sabi niya, law atmamta kalamak rajawna an yanfa'a Allahu bik. Kung sana'y tinuloy mo ang iyong sinasabi, rajawna an yanfa'a Allahu bik. Pinapanalangin namin kay Allah subhanahu wa ta'ala na makuhaan ito ng mga mabuting aral o ng kabutihan. At sinabi ni Umar dito, sinagot niya, Innal qawla fitna, sabi niya. Wal fi'lu awla bil mu'minina min al qawl. Sabi niya, ang pagsasalita ay fitna, sabi niya. Imagine mo dito sa sitwasyon na ito, nagsasalita siya ng tama at nakukuha niya yung damdamin ng mga tao. Pero sabi niya, ang fitna, ang pagsasalita nito o yung pagsasalita sa harap ng mga tao, ito ay pagsubok. Ito ay fitna. Wal fi'lu awla bil mu'minina min al qawl. Sabi niya, at ang pag-a-apply ng iyong sinasabi ay mas mainam sa isang mananampalataya kaysa sa salita niya. Nakita natin. So dito sa sitwasyon nito, baliktad. Nagsasalita siya ng kabutihan, pinigilan niya ang kanyang sarili. At sinabi dito, wa kana ahadul hukama idha kana al-mar'u yuhaddithu fi majlis fa'a'jaba al-hadith falyaskut wa idha kana sakitan fa'ajabahu as-sukut falyuhaddith. So ang conclusion natin ngayon dito, kasi dalawa sitwasyon natin ngayon, isang nag-i-encourage sa pananahimik at isang nag-i-encourage sa pagsasalita ng kabutihan. Pero ang pinaka-conclusion dito ay yung sinabi ni Ubaydullah ibn Abi Ja'far, isa sa mga ulama ng Egypt that time, sabi niya, isa sa mga sinabi ng mga hukama, idha kana al-mar'u yuhaddithu fi majlisin fa'a'jabahu al-hadith falyaskut. Titignan mo sa iyong sarili. Kapag ikaw ay nagsasalita sa isang majlis, sa isang pagtitipon, at naramdaman mo na sa iyong sarili na ikaw ay nahuhumaling at nagkakaroon ka na ng bilib sa sarili mo, manahimik ka. Kahit kabutihan pa ang iyong sinasabi. At kapag ikaw naman ay habang nakaupo sa isang pagtitipon at nagustuhan mo yung pananahimik mo, ikaw ay magsalita. Ang tinuturo dito, subhanallah, later, kailan ko lang na-encounter, na di ba sinabi natin, sa libro ng Ibn al-Qayyim actually, na ad-da'wa ad-dawa, isa sa mga sakit or ugat ng sakit at kasalanan ng isang tao ay ang kanyang desire, ang kanyang puso. Kaya ganun na nang ini-encourage at sinabi ng Ibn al-Qayyim na at ang gamot ng iyong desire ay yung salungatin mo yung pagnanasa mo. Ganun lang siya kadali. Ganun lang siya pinaiksi ni Ibn al-Qayyim. Kaya sa Islam, lagi nating ini-encourage dahil ang likas ng ating mga damdamin, mga kapatid,
ito ay nagtuturo sa atin ng kasamaan. Yung pagmamahal natin sa pera, pagmamahal natin sa puri, pagmamalaki natin, yan ay lahat nasa puso natin. At sinabi, in nafs la'ammaratun bisu, ang nafs natin, ang sarili natin, ito ay nag-i-encourage or niyayakap ng ating sarili ang paggawa ng kasalanan. Akala natin ang likas natin mga tao ay mabubuti, hindi. Kasi kung ang likas natin ay mabubuti, hindi na sana tayo binigyan ng paraiso. At ang paraiso ay binalutan ng paghihirap, binalutan ng matagal na pagsalungat sa ating desire. So ngayon, ba't natin to sinasabi? Ang tinuturo dito ay kung ano yung sumasalungat sa puso mo, yung kung saan kinikilig ang iyong puso, baliktarin mo, salungatin mo. So sa ganitong sitwasyon, kapag ka nagugustuhan ng iyong puso ang iyong sarili na ikaw ay nagsasalita ng kabutihan, mawawala yung kabutihan doon sa sinasabi mo at mafo-focus siya sa sarili mo. Ikaw ay tumigil dahil dito may pagnanasa ka na o may desire ka na mali. So kailangan mong baliktarin yun. At kapag naman vice versa, doon sa puso mo nararamdaman mo na mas okay na nananahimik ka, baliktarin mo. I-encourage mo ang sarili mo na ikaw ay magsalita ng kabutihan. وهذا حسن فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه لمخالفة هواه وإعجابه بنفسه ومن كان كذلك كان جديرا بتوفيق الله إياه وتسديده في نطقه وسكوته لأن كلامه وسكوته يكون لله عز وجل. Napakaganda nito. Alam niyo kung bakit kailangan mong salungatin ang iyong pagnanasa? Ano sa tingin niyo? Dahil sinabi dito na kapag yun ang ginagawa mo, ang pagsasalita mo ay walang ibang hangad kung hindi ang kalugdan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala mo, at ganun rin ang pagtahimik mo. Walang ibang hangad kung hindi ang kalugdan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw? Dahil ikaw ay nagsasalita. Ikaw ay nagsasalita hindi dahil sa iyong sarili. Kapag sinanay mo yung ganito na ikaw ay nagsasalita, ikaw ay nananahimik, ikaw ay nagsasalita, pinipigilan mo ang sarili mo magsalita ng kabutihan. At ikaw ay kapag nagugustuhan mo nananahimik ka, ikaw ay nagsasalita ng kabutihan. Ang pinaka-resulta nito, ikaw ay hindi magsasalita ng kabutihan at ikaw ay hindi tatahimik. Maliban na lamang na ikaw ay kalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iyong pag-usad at ang iyong pananatili ay para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi para sa iyong sarili. At minsan nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang babae na nag-hajj, na siya ay tahimik. At ito ay pinigilan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, anong ginagawa ng babae na yan? Ba't hindi siya nagsasalita? Sinabi dito na dahil siya ay nag-vow, siya ay nagsalita siya ay nanako sa kanyang sarili, na siya ay hindi magsasalita. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna hadha la yahul. Ito ay hindi halal, ito ay pinagbabawal. Wa hadha min amal al-jahiliyyah. At ito ay parte ng jahiliya. Ito ay salungat sa Islam. Anong oras na? 10 minutes. Okay, inshallah, tuloy natin yung doon pa lang tayo sa first part ng hadith, 3 yung part ng hadith. Inshallah, tuloy natin inshallah next week. May tanong? Yeah. Sana. Dahil nararamdaman niya na naam? Ay, may tanong. Yes, tuloy. Yes, natatakot na siya na makita niya or kumbaga natatakot siya na yung
pag-i-encourage ng tao sa kabutihan na nagsimula sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay maging patungo na siya ay nagdada'wa, hindi patungo sa Allah, siya ay nagdada'wa patungo sa kanyang sarili. At maraming isa yan sa mga kalat na sakit sa mga panahon ngayon, yung akala ng tao siya ay nagdada'wa patungo sa Allah, pero sa totoo lang o ang reality ay siya ay nagdada'wa patungo sa kanyang sarili. Paano mo masusubukan 'yan? Alam natin paano natin masusubukan 'yan, kapag ikaw ay nagdawa at sumalungat yung tao sa sinasabi mo, ikaw ay nasasaktan. Palatandaan yun na ikaw ay nagdada'wa patungo sa iyong sarili at ikaw ay hindi nagdada'wa patungo sa Allah. May tanong? Malinaw? Yes. Actually hindi na nabanggit, hindi dinitali dito, hindi sinabi. Pero yun nga, siguro talagang mabigat yung mga binitawan niyang salita dun sa khutbah, pero inshallah ma-encounter natin 'to. Fakila lang, hindi naman sa pinutol niya na kung saan wala ng Jum'ah sa araw na yun, pero tinigil lang niya at nag-proceed sila sa pagdarasal. Sinabi nga niya na, "Innal qawla fitna," na ang pagsasalita ay fitna, at ang pag-a-apply ng kung anong sinasabi natin, ito ay mas mainam kaysa sa maraming salita. Okay, inshallah, jazakumullahu khairan mga brothers, barakallahu fiikum. Inshallah, dalangin ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ilayo tayo sa lahat ng masasamang salita at gawin tayong susi at pintuan sa lahat ng kabutihan, especially sa mga kalalakihan. Mga brothers, tayo ay lahat tatanungin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating sarili unang-una at sa mga sinasakupan natin. Kaya't sa mga pagkakataon na ang ating pamilya, ang ating anak, ang ating mga babae sa loob ng bahay ay sila ay na pumapasok sa isang haram, pigilan natin sila. Huwag na tayong sumausaw. Kung hindi natin kayang pigilan, huwag na nating dagdagan. At ang sinasabi ko dito ay yung mga riba, kumbaga. Kasi dediretsahin ko kayo, no? Dediretsahin ko kayo. Itong past 2 to 3 weeks, 4 weeks, marami tayong nalalaman patungkol sa mga kwento diyan sa Hile, sa mga kapatiran natin. Na kwento ganito, ganito, ganito. Na hindi yun ang pinaka-point natin ngayon. Nagkakaroon ng problema dahil saan. At kung titignan mo, kung papaiksiin natin lahat ng mga nangyayari diyan sa Hile, na mga pagsubok sa mga pamilya, sa ano, ang isa lang ang dahilan. Yun ay yung naglilipat tayo ng kwento, nagchichismis tayo, sinisiraan natin ang puri ng bawat isa. At alam ko, wallahi, napakasaya. Napakasaya ng ganyang gawain. Kaso nga lang, kung hindi ko sasabihin, at hindi ko sinasabi na at dinadalangin natin na iligtas tayo, patawarin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So anong kinakailangan nating sabihin ng ganyang bagay na kailangan nating itigil dahil kung papaano na every time na may sasabihin tayo patungkol sa kapatid nating Muslim, isipin na lang natin kung papaano kapag tayo na yung nilagay doon sa kanya at tayo yung naging topic sa isang lugar. At kapag kagano, at isa sa mga nabanggit na mga salaf dito na isa sa mga salaf, siya ay nakaranas ng kahirapan. At nung tinanong siya bakit siya nakaranas ng kahirapan, alam niyo sabi niya, dahil ito sa salita na aking sinabi sa kapatid kong Muslim 40 years ago, na sinabi ko na ya muflis, ikaw ay isang mahirap na tao. Dahil lang doon sa sinabi niya, siya ay naghirap ng 40 years, mga kapatid sa Islam. At marami akong narinig na may mga tao na nagsalita sila ng hindi, o may binanggit sila na hindi maganda sa isang kapatid nilang Muslim, sa kanilang itsura, sa kanilang physical na pangangatawan. Right away, binalikan na binalikan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mas masahol pa.
Kung ito man ay sa balat, ito man ay sa paglakad, sa ano, tigilan natin mga kapatid sa Islam dahil hindi ito maganda. Isipin natin every time na may babanggitin tayo sa kapatid natin, ito kung papaano kapag ito ay binalik sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala lang mas masahol pa. At lagi niyong tatandaan na may Panginoon sa taas natin na makatarungan at siya ay papani sa taong naaagrabyado. So yun lang, mabilis na paalala. Tulad nga na sinabi natin, kailan pa ang mga kalalakihan sa hayil na sila ay hindi naabala sa provide nila sa kanilang mga asawa at nagkaroon na sila ng maluwag na oras na kung saan pati tayo ay papasok sa pagchichismis ng mga babae, nakakahiya naman siguro. Kaya kung hindi natin kayang pigilan, huwag na tayong dumagdag sa pagkalat ng mga kwento. Yun lang, ito ay payo para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mabigat sa akin siyempre unang-una dahil ako ay accountable sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. At ako ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sinasabi pinapaya ko sa inyo. Pero inshallah, ligtas tayo at gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung sino man ang nagpakumbaba at nagpaubaya para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay ibabalik sa atin ng higit-higit. So yun lang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa Allah, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.